Magandang oras sa inyong lahat, mga kamarites at mga kabalita sa buong mundo. Ito ang Balitang China, ang tanging channel na mas mabilis pa sa chismis ng kapitbahay mo at mas matalas pa sa dila ng biyenan mo pagdating sa paghimay sa mga kakaibang kaganapan sa loob ng bansang China. Ngayon, dadalhin namin kayo sa isang tour na hindi nyo makikita sa mga travel brochure, isang paglalakbay sa lupain ng mga multong gusali at mga pangarap na naging abo na lang sa hangin. Handa na ba kayo? Tara, pasok na tayo sa mundo ng mga gusaling mas marami pang multo kaysa sa tao. Magsimula tayo sa isang kwentong parang galing sa isang post-apocalyptic na pelikula pero totoong nangyayari sa isang malawak na residential area sa China. Isipin mo, nakatira ka sa isang dambuhalang subdivision na dinisenyo para sa libu-libong tao pero sa katotohanan, ang pamilya mo lang ang nandoon. Parang ikaw ang bida sa I Am Legend pero ang kalaban mo ay hindi zombies kundi ang matinding katahimikan at ang nakakabinging echo ng sarili mong yabag. Wala kang kaagaw sa elevator, laging bakante ang parking. Sa katunayan, kahit sa gitna ng kalsada ka mag-park, walang sisita sa iyo dahil ikaw lang ang tao. Mukha siyang sana all sa simula dahil solo mo ang buong pasilidad, parang ikaw ang hari ng buong kaharian. Pero aminin natin, pagpatak ng gabi at wala kang makitang ilaw sa ibang bintana kundi ang sa inyo lang, kakailanganin mo ng matinding tapang o baka naman manhid ka na lang sa sobrang lungkot. Ang ganitong senaryo ay hindi na script sa pelikula, kundi isang malagim na realidad ng isolation sa gitna ng modernong sibilisasyon. Dadalhin ko kayo sa Sichuan, partikular na sa Nanchong. Pagpunta mo sa gitna ng syudad, sa mga lugar na dapat ay dinadayo ng mga turista at puno ng buhay, sasalubungin ka ng mga dambuhalang skyscraper na parang mga kalansay na nakatayo sa ilalim ng langit. Ang mga billboard na dapat ay kumukutitap sa mga commercial ads ay nakabalot sa dilim. Walang neon lights, walang ingay ng sasakyan, walang amoy ng street food, kahit itutok mo ang kamera mo kahit saan. Ang tanging makukuhanan mo ay ang vibe ng isang sementeryo na yari sa semento. Ang mga ghost town na ito ay hindi na mga isolated cases. Ito na ang bagong normal sa buong China. At dahil walang gustong tumira sa mga lugar na parang setting ng horror movie, ang presyo ng real estate doon ay bumulusok na parang nahulog sa bangin. Isipin nyo, may mga unit na mabibili mo na lang sa halagang 100,000 yuan o halos 800,000 pesos. Dati, ang presyong iyan ay pang down payment lang sa isang dissenting apartment pero ngayon iyan na ang kabuuang presyo at wala pa rin gustong bumili. Sino nga naman ang bibili ng bahay sa gitna ng disyerto ng semento? Sa isang dambuhalang housing project na may halos 2,000 units, 10 pamilya lang ang nakatira. 10 pamilya. Mas marami pa sigurong tao sa isang maliit na barangay hall sa Pilipinas kaysa sa dambuhalang subdivision na iyan. Ang kabaliwang ito ay naging sentro na ng diskusyon sa internet at kahit ang gobyerno ay hindi na maikakaila ang astronomical na bilang ng mga bakanting bahay. Narito ang nakakatawang paradox. Napakaraming bahay sa China pero napakaraming pamilya ang hirap makahanap ng matitirhan o baon sa utang para lang magkaroon ng sariling bubong. Noong 2023 mismo ang dating Deputy Director ng National Bureau of Statistics ang umamin na sobra-sobra na ang supply ng bahay. Sabi niya, kahit ang 1.4 bilyong populasyon ng China ay hindi sapat para punuin ang lahat ng bakanting bahay doon. May mga eksperto pa ngang nagsasabi na ang kasalukuyang bilang ng mga bakanting bahay ay kayang maglaman ng 3 bilyong tao. 3 bilyon! Ibig sabihin, kahit lipat mo pa ang buong populasyon ng India at Africa sa loob ng China, may space pa rin para sa mga turista. Bakit umabot sa ganito? Simple lang, ang real estate market sa China ay hindi na sumusunod sa batas ng supply at demand. Sumusunod sila sa batas ng budol. Ang presyo ay artipisyal na pinalobo ng gobyerno, media at mga bangko. Ang tunay na layunin, higupin ang pinaghirapang pera ng mga mamamayan. Ang mga lokal na gobyerno at mga kurakot na opisyal ay nagpakasasa sa kita mula sa pagbebenta ng lupa at mga dambuhalang development projects. Pero ngayong tapos na ang party, ang naiwan ay dambuhalang utang na parang bombang sasabog anumang oras. At sino ang magbabayad ng utang? Siyempre, ang mga ordinaryong mamamayan na nagbayad ng milyon-milyong piso para sa mga bahay na ngayon ay wala ng halaga. Noong Pebrero 2023, naglabas ng report ang Ministry of Housing and Urban Rural Development tungkol sa isang Natural Disaster Risk Survey. Sa unang pagkakataon, binilang nila ang lahat ng gusali sa China, residential, commercial at rural. Ang resulta,
Halos 700 milyong mga estruktura ang nakatayo sa buong bansa. Ang datong ito ay nagpakita na ang problema ng vacancy ay hindi lang sa mga bahay, kundi kumalat na parang cancer sa lahat ng sektor ng real estate. Silipin natin ang oras, alas 8:30 ng gabi. Dapat ay oras ito ng hapunan, bonding ng pamilya at maliwanag na mga bintana. Pero pag tiningnan mo ang Jinfeng Huang District mula Phase 1 hanggang Phase 6, madilim pa sa kapa ng demonyo. Kahit ang mga bagong tayong komunidad na dapat ay sold out, tila pinamumugaran na lang ng mga anino. Ang pinaka-reliable na independent study noong 2017 mula sa Southwestern University of Finance and Economics ay nagsabing 21.4% ng mga bahay sa mga syudad ay bakante, katumbas ng 65 milyong units. At dahil ang katotohanan ay masakit, hindi na sila naglabas ng bagong report simula noon. Para sa inyong kaalaman, sa international standards, ang 5% hanggang 10% na vacancy rate ay normal. Pag lumampas ka sa 10%, ibig sabihin ay oversupply na o patay na ang ekonomiya. Pero ang 20%, iyan ay hindi na lang babala, iyan ay emergency exit na dapat mong hanapin. Sa huisyo partikular sa Dayabay na tinaguri ang Rich Man's Paradise o mas kilala ngayon bilang Ghost City of Hymen, ang sitwasyon ay nakakaiyak na nakakatawa. Itinayo ito noong 2012 hanggang 2018 pero hanggang ngayon wala pang 20% ang nakatira. Maging ang mga satellite city malapit sa Beijing tulad ng Langfang ay bagsak din ang vacancy rate. Nakakita na ba kayo ng video ng isang subdivision sa gabi na parang nire-render pa lang sa computer game dahil walang ilaw? Iyan ang hitsura ng mga komunidad na ito. Ang mga bahay na dati ay nagkakahalaga ng higit 80,000 pesos per square meter ay naging bitag na lang para sa mga taong baon na ngayon sa utang habang buhay. Pagpatak ng alas 10 ng gabi at namatay ang mga streetlights, ang maririnig mo lang ay ang huni ng hangin. Sino ang gustong tumira sa ganitong lugar? Maliban na lang kung fan ka ng The Walking Dead. Pero teka, hindi lang residential ang may problema. Kahit ang mga commercial spaces sa mga dati Tiger Cities ay ramdam na ang lamig. Tingnan natin ang Suzhou, ang syudad na dating modelo ng foreign investment at mataas na GDP. Ngayon, bawat sulok ay may itinatayong Central Business District CBD. Pero ang mga ito ay parang mga props lang sa isang movie set. Walang mga Fortune 500 companies, kundi mga mumurahing labor-intensive businesses na lang ang nangungupahan. Ang Suzhou International Financial Center IFS, na pinakamataas na gusali sa syudad, ay may napakagandang lobby at revolving doors. Pero sa loob, mas marami pang langaw kaysa empleyado. Ang mga technology hubs na dati puno ng pangarap, ngayon ay mga pangalan na lang sa pader ang natitira. Random kang bumaba sa kahit anong floor. At ang sasalubong sa iyo ay mamahaling tiles at air conditioning pero walang tao. Zero. Itlog. Sa Nanjing naman, ang dating sentro ng ekonomiya, ang mga CBD ay naging box na lang na sarado. Sinasabing ang bawat pulgada ng lupa rito ay kasing halaga ng ginto. Pero ngayon, kahit ipamigay mo pa ang upa, hirap pa ring makahanap ng tenant. Sa Guangzhou International Finance Center, makikita mo ang mga naglalakihang skyscraper na parang mga simbolo ng tagumpay. Dati ang upa rito ay umaabot sa 16,000 hanggang 24,000 pesos per square meter. Ang mga Riverview units ay binibili ng mga speculators sa halagang umaabot sa 1.5 milyong pesos per square meter, presyong pangmayaman talaga. Pero pumasok ka sa loob, ang mga luhong ito ay nagtatago ng kabulukan. Maraming opisina ang inabandona na dahil sa bangkarote. May mga floor na sa 4 na opisina, 3 ang bakante, at may mga naiwan pang mga gamit na parang nagmamadaling lumikas ang mga tao dahil sa sunog. At sa kabila ng lahat ng ito, titigil ba sila sa pagtatayo? Hindi. Parang mga adik sa semento ang gobyerno. Noong Setyembre may nagpost ng video sa Shanghai Tower, sa 77th floor nito bakanteng-bakante. Ang occupancy rate ay tinatayang nasa 1% lang. Isipin nyo, 1980s pa lang, ang mga office buildings ay simbolo na ng yaman. Noong 2007, ang vacancy rate sa Shanghai ay halos 1.6% lang. Halos walang bakante. Dahil sa tagumpay na iyon, lahat ng probinsya ay nakiuso. Higit 200 syudad ang naglunsad ng mga skyscraper economy plans. Pero ang problema, hindi kayang sabayan ng tunay na negosyo ang bilis ng pagtatayo ng mga gusali. Ang resulta, isang dambuhalang bula na pumutok na pero pilit pa ring hinihipan. Sa pagtatapos ng 2024, inaasahang lalampas sa 20% ang vacancy rate sa Beijing at Shanghai. Sa Shenzhen naman, may mga report na ang tunay na vacancy rate ay umaabot na sa 70%. Isipin mo, sa bawat 10 opisina,
7 ang walang tao. Sa Futian na CBD, na pinaka-prime na lokasyon, may mga ultra-luxury office buildings na 5 taon na mula nung natapos pero 30% lang ang puno. Kahit dikit pa ito sa subway at nasa gitna ng commercial area, walang kumakagat. Ano ang lohika rito? Sa normal na mundo, pag sobra ang supply, hihinto ka sa paggawa. Pero sa China, ang gobyerno ay parang may sariling mundo. Habang dumarami ang mga bakanting gusali, lalong lumalaki ang gastos sa infrastruktura. Halimbawa na lang ang Sili Railway Station sa Shenzhen na nagkakahalaga ng halos 300 bilyong pesos. Ito raw ang magiging pinakamalaking railway hub sa syudad. Sa isang banda, may mga bakanteng gusali. Sa kabilang banda, tuloy-tuloy ang paggawa ng mga dambuhalang station. Hindi ba nila nakikita na paalis na ang mga tao sa Shenzhen? O baka naman gusto lang nilang magmukhang busy? At huwag nating kalimutan ang Shenzhen Opera House na nagkakahalaga ng 44 bilyong pesos. 3 beses ang laki nito sa Sydney Opera House. Layunin daw nito na alisin ang bansag sa Shenzhen bilang isang cultural desert. Pero habang bumabagsak ang ekonomiya, kailangan ba talaga natin ng dambuhalang opera house? Ang priority ng Chinese Communist Party CCP ay hindi ang pangangailangan ng tao, kundi ang pagpapanatili ng kapangyarihan at ang pagpapabango ng kanilang GDP numbers. Habang milyon-milyon ang naghihirap sa utang at hindi makabili ng pagkain, bilyon-bilyon naman ang itinatapon sa mga proyektong pamporma lang. Ang mga face projects o vanity projects na ito ay ginamit ng mga lokal na opisyal para ma-promote sa pwesto. Sa ilalim ng kasalukuyang pamumuno, mas lalo itong lumala. Ang layunin ay gamitin ang murang lakas paggawa para ituloy ang infrastructure projects para lang lumaki ang numero ng GDP. Ang gobyerno ay hindi nalulungkot sa kahirapan ng mga tao. Sa halip, ginagamit nila ang hirap na ito bilang gasolina para mapanatili ang ilusyon ng isang malakas na ekonomiya. Ang mga elitista at ang kanilang mga pamilya ay patuloy na nagpapayaman mula sa mga proyektong ito habang ang mga bakanteng gusali ay dumadami at ang resources ay nasasayang. Hanggat may mga proyektong pwedeng pagkakitaan ng mga nasa itaas, tuloy ang ligaya para sa kanila. Habang ang ordinaryong Juan de la Cruz o sa kasong ito, si Juan de la China ay naiiwan sa dilim sa loob ng isang bakanting kondo, naghihintay ng elevator na baka hindi na dumating. Ito ang realidad ng China ngayon, isang bansang puro fasad pero walang laman sa loob. Hanggang sa susunod na kabanata ng ating Chismis Este, Balitang Pang-ekonomiya. Ako uli ang inyong lingkod dito sa Balitang China. Stay safe, huwag magpabudol sa real estate. At tandaan, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Ang iba ay semento lang na walang tao.